Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay dalawang videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, dalawang videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Natsu Place at shoutout kay User WC9. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2866 hanggang 2870. Para sa mga ordinaryong pamilya, walang problema sa mga pahayag ni Aaron. Ang 14 na taong gulang na puppy love ay marahil isang bagay na hindi gustong makita ng lahat ng mga magulang. Ngunit para kay Shijing, ito ay isang pagbubukod. Sa kabaligtaran, sa palagay niya ay maaaring makipag-ugnayan ang Aaron sa mga ganitong bagay ng mas maaga at matuto ng higit pang karanasan upang mahanap niya ang pinakamahusay na manugang para sa kanya sa hinaharap. Normal lang ang umibig sa edad na 14, sabi ni Shijing. I don't think it's normal for you to be a mother. Kaninong mga magulang ang gustong umibig ang kanilang mga anak kapag 14 years old na sila? Sabi ni Han na walang imak na mukha. I'll talk about it later. I went to help you see the school today. Sabi ni Shijing. Paaralan. Hindi kailanman naisip ito ng Aaron. Noong nakaraan, hindi siya kasama ni Nangang Chenkyo, kaya tinuruan niya ang sarili. Ngayon, ang Aaron ay hindi na kailangang pumasok sa paaralan. Pagkatapos ng lahat, siya ay ipinanganak muli. Nasa kanya ang lahat ng kaalaman na dapat niyang taglayin. Marami pa akong importanteng gagawin. Wala akong oras para mag-aral. Sabi ni Aaron, hindi ba importanteng mag-aral? Ang edad mo lang ang oras para mag-aral. Walang ganoong kondisyon noon, kaya hindi naisip ni Shijing, ngunit ngayon ay iba na. Dahil umalis sila sa pamilyang Han, dapat nilang hayaan ang Aaron na mamuhay ng normal. Ang Aaron ay nasa edad na ng pag-aaral, kaya sa palagay ni Shijing, ito ay kinakailangan. Mom, I have my own life plan, at kaya kong mag-aral mag-isa. Ayokong pumasok sa school para mag-aksaya ng oras. Huwag mo nang banggitin pa. Babalik ako sa kwarto ko at magpahinga, una. Sa gayon, bumalik si Aaron sa kanyang silid. Para sa buhay paaralan, ang Aaron ay walang anumang pagnanasa, at para sa kanya ngayon, ang pag-aaral ay isang pag-aaksaya lamang ng oras, kaya kahit anong sabihin ni Shijing, hindi ito isasaalang-alang ng Aaron. Napabuntong hininga si Shijing. Inaasahan niyang hayaang bumalik sa normal na buhay ang Aaron. Ngunit kapag pinag-iisipan niya ito ng mabuti, iniisip niya na napakasimple. Ang Aaron ay mayroon na ngayong sariling kumpanya, at kailangan niyang magbayad ng maraming enerhiya para sa pagpapaunlad ng kumpanya. Paano pa siya magkakaroon ng oras para mag-aral? Kinaumagahan, pagkabangon ni Aaron, nalaman niyang abala na si Shijing sa kusina. Hindi man siya bihasa, gumawa pa rin siya ng isang mangkok ng noodles para sa kanya. Kumain ka habang mainit. I'll try my best to learn it though it's certainly not delicious. Inaasahan ni Shijing ang Aaron, halatang umaasa na bibigyan siya ng Aaron ng komento sa kanyang unang pagluluto. Naaalala pa rin ni Han Sanchen na para mapauwi siya para sa hapunan, espesyal na natutunan ni Shijing ang kanyang paboritong ulam at napuno ang mesa. Ngunit sa oras na iyon, hindi ito pinahalagahan ng Aaron. Tumingin lang siya at umalis. Now think about it, sobra na nung time na yon. Pagkatapos ng lahat, si Shijing ay lubos na naimpluwensyahan ni Nangang Chenkyo, at may ilang bagay na hindi ginawa mula sa kanyang puso. Mukhang maganda. Hindi dapat masyadong masama. Nakangiting kinuha ni Han Sanchen ang chopsticks. Walang tigil, kinain niya ang buong mangkok ng noodles diretso sa kanyang tiyan. Dahan-dahan, huwag mabulunan. Nagbabala si Shijing. Si Aaron, na wala nang natitira pang sopas, ay kontentong natuwa at sinabing, "Nay, ang sarap. Parang ang galing mo." Tama, mabait si nanay.
Hindi maitago ni Shi Jing ang kanyang ngiti, ngunit mayroon din siyang mahusay na pakiramdam ng tagumpay, na nagpapadama sa kanya ng pagmamalaki kaysa sa anumang nagawa niya noon. Pupunta muna ako sa kumpanya. Tandaan mo ang sinabi ko sa iyo kagabi. Huwag mong hayaang umuwi si Wu Jin. Ang Aaron ay nagpapaalala ng isang paraan. Ngayon ay nasa mabuting kalooban si Shi Jing. Kahit anong sabihin ni Aaron, tumango lang siya. Matapos ang pulong ng Kamara ng Komersyo, ang kooperasyon ni Feng Chen ay tumaas ng husto. Ngayon si Qinlin ay sobrang abala at walang bakanteng oras. Gaano man siya kabala, si Qinlin ay handang magulat sa Aaron anumang oras. Hahawakan niya ang bawat hakbang ng pag-unlad ng kumpanya at itatala ito para ma-raid ng Aaron ang kumpanya, nagawa niyang magulat sa Aaron sa unang pagkakataon. Ngayon ay kumbinsido si Qinlin sa Aaron. Matapos ang pagkakatatag ng Feng Chen, sinubukan ni Qinlin ang lahat ng paraan upang palawakin ang pag-unlad ng kumpanya, ngunit ang impluwensya ng isang bagong kumpanya ay napakaliit. Ang mga tunay na malalaking kumpanyang iyon ay hindi nakikita ang pakikipagtulungan sa Feng Chen, kaya't nakaranas si Qinlin ng maraming pag-urong. Sa kanyang opinyon, aabutin ng hindi bababa sa 3 hanggang 5 taon para marating ni Feng Chen ang tamang landas. Ngunit ang hitsura ni Aaron ay direktang nagpabilis sa proseso, na ginagawang parang rocket ang bilis ng pag-unlad ni Feng Chen. Hindi maisip ni Qinlin kung bakit ang pamilya Yao at ang pamilya Yang ay nagbigay kay Aaron na napakalaking mukha, ngunit nakakasigurado siya na dahil kayang gawin ito ng Aaron, tiyak na mayroong isang bagay na hindi pangkaraniwan. Noong nasa kalye si Qinlin, binigyan siya ng Aaron ng pagkakataon, kaya ngayon gusto lang ni Qinlin na gawin ang lahat ng mabuti para mabayaran ang Aaron. Nang dumating si Aaron sa opisina, nagkusa si Qinlin na tumayo at magbigay daan sa Aaron. Ngunit si Han ay hindi umupo sa nakaraan, ngunit pumunta sa French window. Boss, ang kumpanya ay naglunsad ng maraming mga bagong proyekto kamakailan. Hayaan akong magulat sa iyo, sinabi ni Qinlin kay Aaron. Umiling si Han Sanchen. Hindi siya interesado sa pag-unlad. Sa tulong ng pamilya Yao at ng pamilya Yang, kailangan lang niyang makita ang mga resulta. Qinlin, naalala mo ba noong nagkita tayo? Tinanong ni Aaron si Qinlin. Saglit na sinabi ni Qinlin Leng, syempre naaalala ko, at hinding-hindi ko ito makakalimutan sa buhay ko. Pinatay ko ang unang tao sa buhay ko dahil sa iyo. Patuloy ni Han. Malinaw na naaalala ni Qinlin ang eksena ng gabing iyon. Ang Aaron ay napuno ng dugo, ngunit ang kanyang ekspresyon ay napakalmado. Sa oras na iyon, naramdaman pa ni Qinlin na nakakita siya ng anak ng demonyo. At maraming beses, kapag ipinikit ni Qinlin ang kanyang mga mata, naiisip niya ang orihinal na larawan, "Boss, gagantihan ko ang iyong kabutihan sa akin sa buong buhay ko." Sabi ni Qinlin, kung mas malaki ang kapangyarihan, mas madaling mawala ang mga tao. Nagtitiwala ako sa iyo na pangalagaan ang kumpanya ng Feng Chen. Ngunit nag-aalala din ako na mawala ka sa iyong sarili balang araw sa hinaharap. Ayokong para sirain ang mga taong nililinang mo, sabi ni Aaron. Tumibok ang puso ni Qinlin. Alam niyang binubugbog ang Aaron para ipaalala sa kanya, ako, si Qinlin, ay sumusumpa sa langit na kung ipagkanulo kita, hindi mamamatay ang langit. Sabi ni Qinlin nang walang pag-aalinlangan. Aaron magaan ng ngiti, ang panunumpa mismo ay isang nakakatawang bagay, sumumpa sa langit, ay mas nakakatawa, kung sumumpa sa langit ay talagang kapakipakinabang, ang kulog sa kalangitan, may oras upang huminto, ikaw kailangan lang tandaan na kaya kita, at kaya din kitang sirain, sabi ni Aaron. Ang dahilan kung bakit sinabi ito ni Han Sanchen kay Qinlin ay isang paraan para maiwasan ang gulo. Bagamat hindi nagpakita si Qinlin ng anumang senyales ng pagtataksil sa Aaron noong nakaraan, iba na ang sitwasyon ngayon. Ang kapangyarihan ni Qinlin ay dumarating ng biglaan at napakabilis. Sa kasong ito, madaling mawala. Ayaw ng Aaron na umunlad ang mga bagay sa resulta na hindi niya gustong makita, kaya gagawin niya ito. Sa isang kahulugan, hindi matiis ni Han Sanchen na maging oposisyon kay Qinlin, pagkatapos ng lahat, ang kanyang relasyon kay Qinlin ay 2 henerasyon. Boss, tatandaan ko ang iyong mga salita, sabi ni Qinlin. Pinuntahan ni Han Sanchen si Qinlin at sinabing, ayaw kong magkabalikan tayo. Sa huli, magiging iyo ang kumpanyang Feng Chen. Hindi masyadong naintindihan ni Qinlin na ang Feng Chen ay itinayo ni Aaron.
Paano siya naging kanya? Ngunit hindi gaanong nagtanong si Chinlin. Kailangan lang niyang malaman kung ano ang gagawin. Boss, balita ko pupunta ka sa Wuji Summit. Matapos pag-usapan ang mabigat na paksa, tinanong ni Chinlin si Aaron. Nang malaman niya ito, labis siyang nagulat. Sa ibabaw, ang Wuji Summit ay isang normal na paligsahan lamang sa pagitan ng martial arts at Taoism. Gayunpaman, alam ni Chinlin na ito ay isang pakikibaka para sa katanyagan at kayamanan sa pagitan ng mga pangunahing paaralan ng martial arts at mga pamilya. Kaya't ang Aaron ay magiging kasangkot sa bagay na ito, na hindi inaasahan ni Chinlin. Saan mo nalaman ang tungkol dito? Nag-aalinlangan si Han Sanchen na pagkatapos niyang matukoy at ng pamilya Yang ang bagay na ito, hindi ito ipapahayag ng pamilya Yang nang walang dahilan, ngunit kahit si Chinlin ay alam ito. Kung ang pamilya Yang ay hindi sinasadyang ibunyag ang balita sa labas ng mundo, paano niya malalaman ito? Boss, hindi mo pa alam. Ang pamilya Yang ay nagsumite ng listahan, at ang iyong pangalan ay nasa listahan. Maraming tao ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito, at ang antas ng talakayan ay napakataas. Maraming tao ang nagtataka kung bakit kakasama ang listahan ng pamilya Yang. Paliwanag ni Chinlin. Biglang napagtanto ni Aaron na hindi sinasadyang propaganda ng pamilya Yang, ngunit ang listahan na nagdulot ng resultang ito. Pero napakaraming tao ba ang nagpapapansin sa kanya? Ano pa bang kakaiba? Nakangiting tanong ni Aaron. Ang ekspresyon ni Chinlin ay halatang medyo naninigas. Nakarinig siya ng maraming hindi kas-iya siyang salita, ngunit hindi niya masabi ng harapan ang Aaron. Don't worry, let's just say it. Nai-imagine ko siguro kung ano ang tingin nila sa akin. Nagpatuloy si Han. Boss, maraming tao ang nakakaalam kung sino ka, at iniisip nilang lahat na sinusubukan mong pahangin ang iba at patayin ang iyong sarili. Sabi ni Chinlin. Ang husay ni Han Sanchen ay alam lamang ng pamilya Yao at ng pamilya Yang. Kapag ang kanyang pangalan ay lumabas sa listahan ng pamilya Yang, mayroong isang pagsabog ng malalaking biro. Hindi lamang ang paaralan ng martial arts ang tumatawa sa bagay na ito, ngunit maraming mga pamilya ang nararamdaman na ito ay isang kayamanan ng karanasan mula sa pamilya Yang. Ang lahat ng uri ng pangit na panunuya at panunuya ay halos bumuo ng isang alon, lahat ay ginagawa ito bilang isang biro. Hindi na nakakagulat, sabi ng Aaron. Boss, curious din ako kung bakit gusto mong dumalo sa Wuji Summit at ipaglaban ang pamilya Yang. Nagdududa si Chinlin na maraming bersyon ng chismis sa labas ng mundo, ngunit ang kredibilidad ay hindi mataas, at kahit nakatawa-tawa, kaya hindi maiwasan ni Chinlin na i-verify ang totoong sagot sa Aaron. Basta makakatulong ako sa ang pamilyang Yang ay nanalo ng pinakamataas na karangalan sa Wuji Summit, ang pamilya Yang ay hindi magsisikap na tulungan ang pag-unlad ng Feng Chen sa loob ng 3 buwan, kahit na hindi natin malalampasan ang pamilyang Han, dapat tayong magkaroon ng parehong impluensya gaya ng pamilyang Han. Sabi ni Aaron. Si Chinlin ay mukhang natigilan. Sa 3 buwan, dapat nasa parehong posisyon ang pamilya Feng Chen at Han sa negosyo ng Yanjing. Sa opinyon ni Chinlin, ito ay halos imposible. Pero kung talagang handang tumulong ang pamilya Yang, hindi imposible. Ngunit ang bagay na ito ay nangangailangan din ng saligan, iyon ang pinakamataas na karangalan ng Wuji Summit. Ito ay masyadong mahirap. Kung tutuusin, maraming eksperto ang dumadalo sa Wuji Summit. Kailangang manalo ng Aaron hanggang dulo. Boss, bagamat ang mga kondisyon na inaalok ng pamilya Yang ay talagang kaakit-akit, masyadong mapanganib para sa iyo na dumalo sa Wuji Summit. Sabi ni Chinlin na may nag-aalalang mukha. Mababa ba ang tingin mo sa akin? Sabi ni Aaron. Napailing si Chinlin sa takot. Si Aaron ang amo niya. How dare he say that? Ngunit ang Wuji Summit, pagkatapos ng lahat, ay dinaluhan ng mga tunay na eksperto sa martial arts. Bata pa lang ang Han 3,000, kaya naisip ni Chinlin na napakaliit ng tsansa ng Aaron na manalo sa final. Boss, may alam ako tungkol sa Wuji Summit. Napakalakas ng mga tungkulin ng mga taong kwalipikadong lumahok. Sabi ni Chinlin, maraming malalaking pamilya ang gagamit nito para patunayan ang lakas ng kanilang pamilya, kaya dapat malakas ang mga taong pinapadala nila, which is very normal. Pero kahit gaano pa kalakas ang mga ito, sa paningin ko, ang labanan ay walang iba kundi mga nunal. Sabi ni Aaron. Hindi kailanman kinwestiyon ni Chinlin ang Aaron, ngunit ngayon,
Mahirap iwasan na ang Aaron ay mayabang. Nakita niya ang mga masters na iyon na lumalaban, isa-isa tulad ng mga tao sa mundo ng martial arts, ngunit tinawag sila ng Aaron na mga mole ants. Maniniwala ba ang mga tao na, "Boss, mag-ingat ka, at baka samantalahin ng pamilyang Han ang pangyayaring ito para bigyan ka ng trick"? Nagbabala si Chinlin. Tumanggo si Aaron. Alam niyang hindi palalampasan ni Nangang Chenkyo ang pagkakataong ito para harapin siya, at isa pa rin itong bukas at mataas na pagkakataon. Ngunit sino kaya ang pamilya Han? Si Yan Jun ay isang malakas na tao, ngunit ang kanyang pambihirang katayuan sa pamilyang Han, imposibleng gawin ang mga bagay na ito. Makalipas ang 3 araw, sasali ako sa unang laro kung may oras ka, maaari kang pumunta at tingnan kung ano ang totoo. Malakas na tao si Aaron na nakangiting, sabi ni Aaron nang makitang si Aaron ay sobrang kumpiyansa. Nagsimulang magduda si Chinlin kung masyado siyang nag-aalala, dahil hindi sineseryoso ni Aaron ang bagay na ito. "Boss, pupunta ako para magsaya, ikaw," sabi ni Chinlin, "wala nang iba. Maging abala, at hindi kita iistorbahin," sabi ni Aaron. Ipinadala ni Chinlin ang Aaron sa gate ng kumpanya, pinanood ang pag-alis ng Aaron, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang opisina. Sa unang laro makalipas ang 3 araw, biglang nakaramdam ng kaunting saya si Chinlin at hindi na makapaghintay na makita si Aaron's performance sa court. Makapangyarihan man siya o nagyayabang, mapapatunayan ito sa kanyang hitsura. Mahirap bang maging boss ko, na talagang walang kapantay na master? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!